Naging makulay ang pagdiriwang para sa pagtatapos sa paaralan ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa Quezon City ngayong Pride Month. Ang QCLGU kasi pinayagan silang tumanggap ng diploma habang suot ang mga damit na sumisimbolo ng kanilang gender identity. Nakatutok si Bon Aquino. Naka-gown, rainbow toga, uniforme, o simpleng get-up lang. Lahat, welcome sa graduation rites ceremony ng Quezon City LGU para sa mga miyembro ng LGBTQIA+. Nais daw ng LGU na bigyan ng pagkakataon ng mga rainbow graduates na makapagmarcha habang ine-express ang kanilang sarili. Nung ako po ay graduate ng senior high school, I can still remember the nights when I cried so much. Kasi po, ayaw po akong payagan ng administration to wear the clothes that I want sa graduation ko. That was back when 2019. Hindi rin po ako pinayagan na mag-makeup sa photoshoot. May mga pinagsabihan pa ng kung ayaw mo magpagupit, hindi ka makakasama. Kung hindi ka susunod sa uniforme, hindi ka makakatanggap ng diploma. Tanggapin natin ang kabuuan ng bawat estudyante. Hindi lang ang kanilang grado, kundi pati ang kanilang pagkatao. Kasi sa pangarap nating lipunan, malaya na tayo. Pero malayo pa yung lipunan iyon. Lumalaban tayo sa buhay dahil naniniwala tayong dapat tanggapin tayo ng ating pamilya, ng ating lipunan, lalo na ng ating eskwelahan. Tulad ng regular graduates, nakatanggap din sila ng diploma. Matapos magmarcha sa entablado, sabay-sabay nilang iwinagayway ang watawat ng LGBTQIA+. Sabi ng mga rainbow graduate, malaking bagay sa kanila ang ganitong pagtitipon para malayang ipahayag ang kanilang mga saloobin at isulong ang pantay na karapatan para sa kanila. Sobrang saya ko po ngayon kasi na-experience ko po yung ganitong situation in my life na makakit ng stage na ganito po yung outfit ko. Papasalamat po kami sa Quezon City kasi tanggap po kami kung ano po yung ano namin sa sarili namin at para maiwasan din po ang diskriminasyon. In my own experience kasi pag naghahanap ka ng trabaho, kahit LGBT ka, as long as you have the skills, talagang pina-prioritize dito sa Quezon City. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, nakatutok, 24 oras. Patuloy pa rin problema sa ilang lugar sa lungsod ng Maynila ang mga tambak ng basura na hindi pa rin natatapos hakutin. Nakatutok si Bernadette Reyes. May mga tambak pa rin na basura sa bahagi ng R10 sa 1st District ng Maynila, pati sa Barangay 129, Zone 11 na sakop din ng District 1, maging sa bahaging ito ng Honorio Lopez Boulevard. Tambak din ang basura sa bahaging ito ng Abad Santos Avenue sa District 2 ng lungsod. Nangangamoy din po ma'am sa loob pagka nakabukas yung pinto. Magkasakit kami sa loob, dengue, madumi. Mismo mga residente na ang tulong-tulong sa pagbabawas ng nakatambak na basura. Ang kaso, may mga dumarayo pa raw sa kanilang lugar para lang magtapon. Hindi namin po masabi kung tiga dun sa kabila yung nagtatambak. Pag may nakita po kasing nakatambak doon, dinadagdagan na lang. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Department of Public Services o DPS ng Maynila. Pero nauna nang sinabi ng DPS na may problema sa koleksyon ng mga basura sa lungsod dahil sa kakulangan ng disiplina at problema sa service provider. Ayon sa Metro Waste, ang kumpanyang nakatoka sa garbage collection sa Districts 1 at 2, sinisikap naman nilang kolektahin ng mga basura. Ang kaso, naglipatan po yung empleyado namin, driver palero, sa bagong contractor po. So, dati pong 300 plus yung tao namin, ngayon 50 plus na lang po. Kaya nagkakaroon ng konting delay. Pero rest assured na tinatapos po namin. Sakop naman ng kumpanyang Fileco ang paghahakot ng basura sa District 4, 5 at 6 ng Maynila. Hindi sakop ng Fileco ang R10 sa District 1 na may mga tambak na basura. Sa isang sulat na ipinadala sa GMA Integrated News, sinabi ng Fileco na mula nang ma-award sa kanilang garbage collection contract noong January 2025, 24 oras daw ang kanilang mga driver, tagapala at ground personnel sa pagtatrabaho para maghatid ng magandang serbisyo sa mga Manilenyo. Hindi raw sila kailanman nabigyan ng notice of violation ng Manila LGU.
Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mula sa mga aksyong eksena, handa nang magpakilig ang ilang cast ng mga batang Riles bilang new students sa Saturday School Drama na Maka. Narito ang ating chika. May tatlong transferees sa Maka na lalong magpapainit sa ating Saturday School Drama. From mga batang Riles, Maka welcomes Rahil Birya and Anton Vinzon. Bukod sa drama at kaunting aksyon, magpapakilig din ang mga heartthrob sa ating mga Sabado. Ako, honestly, hindi ko in-expect. Sobrang grateful ako nandito ngayon. Lalo na kasama ko to si Anton, tapos si Zephanie nandito, tapos si Sean, tapos andun sila Ashley lahat kasi new friends and newfound family. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Maka na tinanggap po nila ako ng buong buo. Lagi kong tinatanong kung gusto yung Maka kasi naiingit ako yung friendship nila kaysa MBR. So, hindi ka kontento sa friendship natin sa MBR? Hindi. Let me explain. Iba yung friendship ng Maka, iba rin yung friendship ng MBR. Gusto ko mapunta rin sa Maka, gusto ko mag-guest sa Maka. Ma-experience ko rin yung friendship nila. Ang dalawang Crushables, dadagdagan pa ng latest addition sa Sparkle family. Si Campus Cuties 2025 Grand Winner, Mad Ramos. I feel so blessed. Hindi ko rin talaga to in-expect and kabaliktad naman nila. These are my new friends, no? Hindi ko pa sila nakaka-work and this is my first taping show, so I'm excited. Ang Maka Next Chapter ay mapapanood tuwing Sabado 4:45 ng hapon bago mag 24 oras weekend.